So, magandang gabi, araw, kung ano man oras nyo ito mapapakinggan, no? So, ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan, no? Ang isang batas, no? Na ayon naman sa ating title ng video ay Heartbreak Leave. Nako, ano ba to? Ano ba itong Heartbreak Leave na ito? So, without further ado, pakinggan muna natin, no? Credits po sa 24 oras para sa kanilang balita na ito, na nabalita yata, kung hindi ako nagkakamali, February 14, saktong Valentine's Day. So, pakinggan natin, no? Ito, magre-react din tayo. So, ito siya. Pakinggan natin. Mga kapuso, sabi nga sa isang kanta, where do broken hearts go? Kung maisabatas ang isang panukala, pwedeng pumunta sa boss o sa HR office para mag-file muna ng heartbreak leave. Ang mga bagong break. Pabor ka ba riyan? Ang boses mo. Pakikinggan natin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. So, ayon dito, no, batas na heartbreak leave. Pakinggan muna natin. Yes. Diba? Tsaka lahat na nangyayari sa buhay natin, hindi naman yun by chance or by accident. Di na nakapagpigil maluha ni Kim Chiu sa matchmaking segment para sa mga ex ng It's Showtime na palabas sa GTV. So yun, ang matchmaking na yun ay yung para sa ex na especially for you. So maganda naman yung concept nun. Napakaganda kasi may mga nagbabalikan, merong mga hindi na, pero yan na natin yan. Hindi naman yun yung topic natin. Naipaliwanag ko lang. Lahat naman na nangyayari sa buhay natin is written at ginawa na yun bago pa man tayo pinanganak. So, Si PJ nga, 10 taon nang hiwalay sa ex, pero naluluha pa rin tuwing naaalala ang mapait nilang breakup. Imagine, 10 years. So, hindi nga naman biro yung 10 years na naaalala mo pa rin, no? So, bakit? Nakamove on naman daw siya. Baka kasi talagang masaya lang sila nung sila pa. Okay. Naka-move on na raw siya sa tulong ng kanyang spiritual advisor. Baka po tears of joy na lang to. Ang pag-move on naman po is talagang tatrabahuhin mo rin sa sarili mo. Paano pa kaya kung bagong break lang? Ang To The Rescue, bagong panukala sa kamera para sa heartbreak leave? Yun na. Well, ang dami-daming pwedeng isabatas, no? Ewan ko bakit. Bakit ito? Saktong Valentine's Day yan inihain ang kinatawan ng Cagayan de Oro 1st District na si Representative Lordan Suwan. Hindi ko alam, no, kung nagkataon lang na February 14 nung ihain niya yun, o baka sinadya ng February 14 talaga anong tawag dito, sa batas, o parang ilakad sa batas itong batas na ito, no. So tuloy natin. Kung may isa sa batas, pwedeng humingi ng unpaid leave ang mga sawi, pero depende sa edad. 1 araw lang kung below 25 years old, 2 araw kung 25 to 35 years old, at 3 araw kung 36 years old and above. Di ba dapat di ba dapat mas marami sa bata? So dapat 3 days sa bata, 1 day sa hindi mo naman kasi masasabing it's more complicated kasi yung iba matured na mag-isip. No, matured na mag-isip, 36 years old ba, diba? Parang hindi ko linalahat, pero halos 36 years old ay matured na mag-isip. So feeling ko mas marami dapat sa bata. Mas mahaba ang heartbreak leave habang tumatanda kasi mas it's complicated daw ang mga issue sa pamilya, pera at iba pa. naging heartbroken na rin po ba kayo? Dumaan na rin. So, I understand what they're going through. So, and if it were me, pag binigyan ako ng chance na
makapag-rest or makapag-isip or just kahit one day lang, pwede na yun. Hindi ba kasi sabi nila, libangin mong yung sarili para makalimutan mo ang ang mga iniisip mo. So, bakit bibigyan mo pa siya ng pahinga? Bakit? Ba't may pahinga, di ba? So, which is mas kailangan ng tao na maging mas busy para hindi niya maalala yung yung ex niya. Simple lang ang kailangan para mag-avail ng heartbreak leave. Gumawa lang sila ng signed statement certifying na galing sila ng heartbreak or galing sila ng makipaghiwalay sa jowa within 30 days, within the past 30 days. And then, ito nakakatuwa, no? Sabi ko, since nagdagay na lang sila ng batas na ganun, sana, papirmahan na lang sa jowa. Ipirmahan mo to na ako po halimbawa, ako po si Jetro, na pumipirma dito para makapag-heartbreak leave siya. Parang ganun. Hindi, loko lang. Tuloy natin. then pwede na yun. Ayon sa isang psychologist, posibleng ramdam talaga sa trabaho ang pagkadurog ng puso. When you're depressed talaga, you find you have no energy at all, even to get out of bed. You cannot focus on your work. Bukod sa mental health, posibleng may physical na epekto rin dahil pwede itong magdulot ng broken heart syndrome. May broken heart syndromes na palang sakit. So, nung narinig ko to, may nagganon na palang sakit, broken heart syndrome. Hindi ko alam Actually, dito ko lang narinig. Ano nga ba yan? Pakinig nga, ano ba yung broken heart syndrome na yan? O stress cardiomyopathy o biglang paghina ng heart muscle dahil sa stress. Meron talagang broken heart syndrome. Na because of that hurt to your heart, you could actually die from a broken heart. Pwede ka palang mamatay. Naku, kayo. Huwag kayong magbo-broke ng heart. Baka makapatay kayo nang hindi nyo sinasadya. Naku, yan. Meron na palang gantong sakit. Hindi ko alam. Sorry, nag-research nga ako. Legit, meron talaga. Sakaling liliban sa trabaho, mainam daw na gamitin ito ng wasto. Parang kulang no? Yung one day. In fact, kulang yung 3 days. If you're gonna use that one day, I would suggest you talk to someone who's a professional. Well, kung iisipin mo naman talaga 1 day is kulang, kahit 3 days, hindi naman sa 1 day to 3 days na yun makakapag-move on ka. Diba? Approve naman agad ang heartbreak leave sa aking mga nakausap. Para kapag nasaktan, pwede kang magpahinga o makapag-isip-isip. Kailangan pahinga kasi talagang diaramdam mo yun Kung iisipin yung sarili mo, leave ka muna, baka maapektuhan yung work mo. Pero hindi sakop ng leave ang heartbroken, pero hindi naman nakipag-break. Yun. Yun nga, no? Paano mo ba malalaman kung totoong nakipag-break ang isang tao kung halimbawa tinatago niya sa office, gusto niya lang magpahinga, wala siyang jowa. Paano ba yun? Sensya rin daw ng empleyado kung magkukunwaring sawi para lang maka-absent. Alam naman siguro ng karamihan na, wala tong jowa, bakit biglang nag-heartbreak leave? So, masisira rin naman yung reputation niya. Paano kung private ka lang talaga? Private ka, tapos hindi mo pinapaalam sa iba na may jowa ka, tapos bigla kang mag-heartbreak leave. Dahil nga, sa kadahilan nang nag-break kayo, di judge na nila, no? Mali mo, private lang naman. Diba? Walang mga nakakaalam. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online sa isinusulong ngayong panukala para sa mga broken-hearted. Para sa ilan, malaki raw tulong ang heartbreak leave sa healing at moving on. Mahirap daw kasing mag-focus sa trabaho kapag durog ang puso. Sabi naman ng iba, hindi advisable ang heartbreak leave at tanggapin na lamang nila dapat ang breakup. Tama, kasi wala namang kagaya ko. Agree ako doon na tanggapin na lang. Unang-una, hindi ka na nga mababayaran tapos, di ba? Broken-hearted ka pa. Sakit naman nun. Bukod sa personal, maaari rin daw itong pagmula ng chismis. Gamitin na lang daw ang vacation leave kung hindi makakapagtrabaho ng maayos.
Mental health leave o seminar naman ang pinupush ng iba dahil bahagi na rin naman daw ito ang pag-recover sa heartbreak. Pero para sa isang commenter, mas mabuting bigyang pansin ng iba pang bagay gaya po ng employment sa halip na heartbreak leave. Tama. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng So yun. Yun ang well, ang advice ko lang, no. Well, kasi kung gagawin mo yun, tanong ko lang, di ba, makakatulong ba? Makakatulong ba sa'yo na nag-leave ka ng 2 araw, nag-leave ka ng 3 araw? Nabigyan ba ng sagot yung mga tanong mo? Di ba't nasa bahay ka lang, madalas iiyak, madalas aalalahanin mo yung mga yung mga nakaraan ninyo. Wag nang ganon, pre. Na lang, enjoy na lang natin, no. Well, kung professional ka talaga, sabi ko nga, hindi mo naman dadalhin sa trabaho yung ganyang kung kahit masakit kasi minsan pag trabaho, sabi nga nila, hindi kailangan idamay ang personal na buhay. Pero yun, kung kayo sa tingin nyo pabor kayo doon, ako kasi hindi. Wala na nga ako sahod, di ba? Broken hearted pa ako, di ba? So sana matuto kayong mag-heal kasi wala naman yan dati. Bakit sila nakasurvive? Ano ba yung batas na yan, di ba? Bakit ang dami-dami pwedeng ipatupad na batas, sa totoo lang. Pero ipopokus natin to dito kasi di ba dati wala namang heartbreak leave. Nagtatrabaho ka sa office, pumasok ka araw-araw, nakamove on ka, nakahanap ka ng bago nang hindi naman gumagamit yan. So yun, kung ako sa'yo, wag na nating yan, wag na nating pagtuunan ng pansin yung heartbreak leave na yan. At kayo, ano bang opinion nyo dito sa heartbreak leave na ito? Para sa akin, hindi talaga ito pwede yon. This DJ Jetro or M-Voice, peace out.